O Diyos, banal at pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay, Ikaw ang aming matapat na Ama at walang anino ng pagtalikod. Sa iyo nagmumula ang banal na Espiritu at higit sa lahat sa iyo nagmula ang aming tagapagligtas sa Jesucristo, ang iyong bugtong na anak, Diyos na nagkatawang tao, upang sa kanyang buhay ay makabahagi kami ng kabanalan. Sa kanyang kamatayan, ang aming mga masasamang pagnanasa ay naipako sa krus. At sa kanyang muling pagkabuhay, kami po ay binigyan mo ng bagong puso at bagong isip at bagong buhay sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Sa gabing ito, Panginoon, ituon mo ang aming pag-iisip sa iyong salita. Kami po ay iyong ituwid, kami po ay iyong paliwanagan, at kami po ay iyong gabayan sa isang malinis na paglilingkod sa iyo. Sa ganitong paraan, patuloy na magningning ang iyong liwanag, patuloy na malasahan ang sanlibutan sa aming mga pamumuhay. Ang asin, ang iyong katapatan, sa iyong biyaya at sa iyong pagliligtas, ang aming mga buhay nawa ay maging mga buhay na patotoo. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, linisin mo po kami, O aming Diyos. Hawakan mo ang aming mga puso. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay ang doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa sexual na pagnanasa. Yan ang bahagi ng kasulatan na ating pagtutuunan ng pansin bilang pagpapatuloy ng exposition sa Matthew chapter 5. At naway tulungan tayo ng Panginoon at ingatan ng Panginoon ang ating mga isip at ating mga puso. At maging malakas tayo sa pananampalataya at maging gabay tayo ng ating mga kapatid na nakikipaglaban sa mga ganitong klase ng usapin sa buhay. Ayon sa pinakahuling ulat ng 2026, malinaw na ang pornografiya ay hindi na simpleng pribadong bisyo, kung hindi isang malawak na suliranin. Malaki ang na-generate na income ng mga producer ng mga palabas na malalaswa. Natural, hindi ito pinapayagan ng batas. Ito ay pinagbabawal. Sa United States, 58% ng mga adult ang nanonood ng porn at milyon-milyon ang regular na nanonood buwan-buwan. Sa buong mundo, tinatayang 50 to 99% ng mga kalalakihan at 30 to 86% ng mga kababaihan ang gumagamit nito sa iba't ibang pamamaraan. Kabilang ang Pilipinas, halos 3 taon na magkakasunod na ang Pilipinas ay nasa una at pangalawang antas. Nangunguna ang Pilipinas o hindi naman kaya pumapangalawa sa mga bansang gumagamit at nanonood ng pornografiya. Ang pinaka naapektuhan nito ay ang mga nasa edad 18 hanggang 34. At nakakalungkot na bagay na maraming na-expose sa ganitong mga uri ng palabas bago pa mag-edad ng 11. Kinikilala ng maraming eksperto na ito isa ng problema. Sa Facebook, kung gusto mo ng maraming views, kailangan mo magpakita ng katawan. At marami ang nahuhumaling dito. Marami ang umaaming nahihirapan silang huminto kahit gusto nilang huminto, at ito'y isa ng adiksyon. Iniuugnay ang porn consumption
sa anxiety, depression, at pagbaba ng sexual satisfaction. Wala itong pinagkaiba sa bisyo ng sigarilyo at alak, at sugal, at iligal na droga. Ngunit hindi lamang personal na kalusugan ng apektado, malaki ang epekto nito sa pagbuo ng relasyon at pag-aasawa. Lumalabas din sa pag-aaral na maraming kalalakihan ang addict sa porn ang hindi marunong bumuo ng isang malusog na relasyon. Nakakaapekto rin ito sa pagtaas na bilang ng mga naghihiwalay. Sapagkat kapag nasanay ang isip sa mga artipisyal at sobrang larawan ng sexualidad, hindi na nagiging realistic ang inaasahan ng tao sa tunay na relasyon. Ang porn ay nagtuturo ng pansariling kasiyahan. Ang pag-ibig na itinuturo ng Panginoon ay pagbibigay ng buhay at hindi pagkuha ng buhay. Ang panandaliang aliw na tinatawag na pag-ibig ay hindi sakripisyong pag-ibig. Ito ay nakasentro sa pagkuha, sa pakikinabang at hindi sa pagbibigay. Dahil dito, nababawasan ang kakayanang magtiwala, maging kontento, at magpursigi sa isang tunay na tao na may kahinaan at limitasyon. Maraming mag-asawa ang nakakaranas ng lamat sa tiwala, pagbaba ng intimacy, at nagkakaroon ng emosyonal na distansya dahil sa lihim at labis na paggamit ng pornografiya. Isa pa, dahil sa binanggit natin na ito ay pinagbabawal ng batas, ito ay simpleng exploitation. Ito ay human trafficking. Ito ay prostitusyon. At hindi maiiwasan na mga kalalakihang addict sa pornografiya ay merong mababang pagtingin sa mga kababaihan. At ganun din naman sa mga kalalakihan, hindi lang naman lalaki ang nanonood ng porn. Kaya nga mga kapatid, kung ang pundasyon ng pagtingin sa sexualidad ay nahuhubog sa maling impluensya, hindi nakakapagtakang nahihirapan ang marami na pumasok sa kasal o manatiling tapat dito. Ang pornografiya ay hindi naghahanda ng tao para sa tipan ng kasal. Hinuhubog nito ang puso na hindi marunong makipagtipan, sapagkat ang sarap na hinahanap nila ay madaling makuha ng walang obligasyon. Napakaraming hindi na nagpapakasal ngayon para sa sexual na kalayaan. Magsasama pero hindi magpapakasal sapagkat ang isip nila, anyway, pag nagsawa ako, pwede naman ako maghanap ng iba. At yan din ay isang dahilan kung bakit ayon din sa statistics, bumababa ang bilang ng mga taong nagpapakasal. Sa pangangaral na ito, mga kapatid, ngayong gabi, haharapin natin ang katotohanan patungkol sa pagnanasa mula sa perspektibo ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Ang teksto natin ngayong gabi ay nasa chapter 5, verse 27 hanggang verse 30. Matthew chapter 5, verse 27 hanggang 30. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya, datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala. Nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. At kung ang kanang mo mata ay makapagpapatisod sa iyo ay dukitin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nagpapatisod sa iyo ay putulin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. Ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa sexual na pagnanasa. Binanggit ng Panginoong Hesukristo ang kautusan, huwag kang mangangalunya
mula sa Exodus chapter 20 verse 14. Sa orihinal na konteksto ng kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ang pangangalo niya ay tumutukoy sa pakikipagrelasyon ng isang taong may asawa sa hindi niya asawa. Isang tahasang paglabag sa tipan ng kasal. Ito ay hindi lamang imoralidad, ito ay pagtataksil sa isang banal na tipan na itinatag ng Diyos. Sa ilalim ng batas ni Moises, ang kasalanang ito ay pinarurusahan ng kamatayan. Leviticus 20 verse 10. At ito ay nagpapakita na ang usaping ito ay seryoso sa paningin ng Diyos. Maaaring nag-iisip tayo sa gabing ito, lalo na ang mga single, ay magsasabi, hindi para sa amin ang pangangaral na yan sapagkat kami ay malaya at hindi kami nakatali sa kasal. Pero kung titignan natin kung paano pinaliwanag ito ng Panginoong Hesukristo sa mas malawak na pananaw, na hindi binawasan ng Panginoon ang bigat ng kautusan, subalit kanyang pinalalim. Itinuro niya na ang kasalanan ay hindi nagsisimula sa aktwal na gawa, kundi sa puso. Ang pagnanasa na may layuning makipagtalik sa hindi asawa ay tinuturing niyang pangangalun niya sa puso. Ibig sabihin, ang pamantayan ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang panlabas na pagsunod, kundi panloob na kadalisayan. Sa isang pagkakataon, mga kapatid, sa Matthew 19 verse 4 to 6, pinagtibay ng Panginoong Hesukristo ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Sinabi niya, Matthew chapter 19 verse 4 to 6, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Makikita natin dito na ang pag-aasawa ay hindi imbensyon ng kultura. Ang paniniwala natin patungkol sa pagiging sagrado ng kasal ay hindi nagmula sa ating tradisyon. Ito ay institusyon na ang Panginoong Diyos mismo, ayon sa Panginoong Hesukristo, ang may lalang, ang nagsimula. Ganon din naman ang ating paniniwala na ang kasal ay para lamang sa lalaki at babae. Hindi para sa lalaki at lalaki, at hindi para sa babae at babae. Sapagkat ganito ang pagkakadisenyo ng Diyos. Ang lahat ng pagpapala na kasama nito, ang pagkakaroon ng intimacy, ang pag-iisa ng laman, ang pribilehiyo at ang biyaya na bumuo ng anak ay ibinigay ng Diyos sa pag-aasawa. At ito ay may hangganan at naaayon sa itinakdang katwiran ng Diyos. Sa makatuwid, ang doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa pagnanasa ay isang radikal na pagtawag sa kabanalan ng puso. Kung kaya't sa gabing ito, tayo man ay may asawa o walang asawa, pag pinag-usapan ang kalinisan ng puso, lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Hindi sapat ang umiwas sa pisikal na akto ng pangangalunya. Dapat matutunan ng Kristiyano na supilin ang immoral na pagnanasa. Ang kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng katwirang higit sa panlabas na pagsunod. Isang pusong binago na tumatalima sa banal na disenyo ng Diyos para sa pag-aasawa. Sa gabing ito, mayroon 3 diin. Una, ipinaliwanag ng Panginoong Hesukristo ang kautusan ayon sa layunin ng Diyos. Pangalawa, itinuro ng Panginoong Hesukristo na dapat putulin ang ugat ng pagnanasa na nasa puso.
Pangatlo, itinuro ng Panginoong Hesukristo na ang mga ugat ng masamang pagnanasa ay labanan. O linawin natin, itinuro ng Panginoong Hesukristo na ang ugat ng pagnanasa ay nasa puso. Yan ang pangalawa. Nagsisimula sa puso ang pagnanasa. Pangatlo, itinuro ng Panginoon na ang ugat ng masasamang pagnanasa ay dapat labanan. Ay isa-isahin natin ang pangangaral na ito ngayong gabi. Una, ang kautusan na huwag kang mangalunya ayon sa layunin ng Diyos. Ang Exodus 20 verse 14, sinasabing huwag kang mangangalunya ay hindi lamang panlipunang regulasyon upang protektahan ang pamilya. Ito ay theological na kautusan na nakaugat mismo sa katangian ng Diyos at sa pakikipagkasundo ng Diyos sa kanyang bayan. Ang pag-aasawa ay itinalaga ng Diyos upang maging larawan ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Mababasa natin sa Isaiah 54 verse 5. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay ang kanyang pangalan at ang banal ng Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. Ipinapakita nito ang hindi nagbabagong pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Ang tipan na ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang bayan ay kagaya ng tipan ng isang nag-aasawa na hindi pwedeng baliin. Ang relasyong ito ay hindi pansamantala, hindi kontraktual, kundi tipan na pinagtibay ng kanyang sariling pangalan. Dahil dito, kapag ang Israel ay sumasamba sa ibang Diyos, ang wika ng kasulatan ay hindi sila basta sumusuway. Sila ay nangangalunya laban sa Diyos. Sa Ezekiel 16 verse 36, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay inilarawan bilang espiritual na pagtataksil. Doon sa binasa ng ating kapatid kanina mula kay Jeremias, kung maaalala ninyo, nangangailangan ng isang bagong tipan sapagkat yung dating tipan na ipinagkatipan ng Panginoon sa kanila ay kanilang sinira sa kabila na ang Diyos ay kanilang asawa. Ang punto ay malinaw. Ang kasalanan laban sa tipan ay hindi lamang paglabag sa batas. Ito ay paglapastangan sa relasyon. Kaya nga ang pangangalunya ay hindi lamang paglabag sa kautusan. Ito ay pagwawalang halaga sa pagkatao ng iyong asawa. Gayon din, dahil ang Diyos ay matapat sa kanyang tipan, hindi siya nalulugod sa paghihiwalay. Ayon sa Malakyas, sa Malakay chapter 2 verse 15 hanggang 16, sinabi niya, ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan, sapagkat aking kinapupuutan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Parehas yan sa relasyon sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ingatan nyo ang puso nyo. Huwag nyong dayain ang inyong asawa. Kung ito ay tumutukoy sa Diyos, ang sinasabi ng Panginoon sa Israel, huwag nyo akong dayain, hindi ako natutuwa sa pakikipaghiwalay. Sa makatuwid, kung ang pag-aasawa ay larawan ng katapatan ng Diyos, kung gayon ay ang paglabag dito ay pagbaluktot sa larawang iyon. Ang bayan ng Diyos ay dapat magpakita ng katapatang sumasalamin sa katapatan ng Diyos. At mas ganap na kapahayagan, mga kapatid, kung paanong si Kristo ang asawa ng iglesia. Dahil dito, ang pagpasok ng sexual na kasalanan sa banal na tipan ng pag-aasawa ay may mabigat na parusa sa ilalim ng kautusan ni Moises.
Sa Levitico 20 verse 10, ang pangangalun niya ay may kaparusahang kamatayan kasama ng iba pang sexual na imoralidad. Kasama rito ang mga kabaklaan. Kasama dito ang incest. Kasama dito ang fornication. Kasama dito ang lahat ng uri ng sexual na imoralidad, pati ang pakikipagtalik sa hayop. At kung nakita natin yan sa Leviticus 20 verse 10, yung binabanggit ko ay nasa 11 hanggang 21. Hindi ito labis na parusa. Ito ay pagpapakita kung gaano kabanal ang tipan, kung gaano kinasusuklaman ng Diyos ang mga paglapastangang ito. Pero bakit ito binigyan ng Diyos ng mabigat na hatol? Bakit hindi pumapayag ang Panginoon sa ganitong klase ng mga sexual orientation? Pag pumunta tayo sa verse 23, Leviticus 20 verse 23, at huwag kayong lalakad ng ayon sa kaugalian ng mga bansang aking palalayasin sa harapan ninyo, sapagkat ang lahat ng kasamaang ito ay ginagawa nila, kaya ko kinapupuotan. Yan ang dahilan kung bakit ang mga sexual na immoralidad na nakasulat sa verse 10 pababa ay dapat hindi i-tolerate sa mga iglesia, sapagkat ayaw ng Diyos na ang kanyang bayan ay lumalakad ayon sa lakad ng mga tao sa sanlibutan. Ituloy natin sa verse 26. At kayo'y magpakabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ay banal, at kayo'y binukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Malaki ang pinagkaiba ng kaharian ng Diyos sa kaharian ng sanlibutan. Hindi ito issue ng inclusivity. Issue ito ng paghahari ng Diyos. Ito ay issue kung ang tao ba ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ang kautusan ay ibinigay upang ang bayan ng Diyos ay maging hiwalay sa paraan ng bulok na pamumuhay ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Ang kabanalan sa kaharian ng Diyos ay hindi optional. Ito ay tanda ng pagiging pagmamay-ari ng Panginoon. Na pag tayo ay kay Kristo, hindi tayo pagmamay-ari ng sanlibutan. Tayo ay sa Diyos. At sa pamamagitan na pagpapatuloy sa kanyang salita, tayo ay kanyang patuloy na nililinis. Upang tayo lumakad sa kanyang mga panuntunan sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu. Sa madaling salita, ang kautusang huwag kang mangangalunya ay hindi lamang proteksyon sa institusyon ng pag-aasawa. Ito ay proteksyon sa kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng tipan. Tandaan natin mga kapatid, kapag bumaba ang standard sa pagpapamilya, ang standard ng pamumuhay ay bababa din. Ang pananampalataya ng mag-asawa ay ang magiging batayan ng pananampalataya ng kanilang magiging mga anak. At yan ang magiging mukha ng iglesia sa sanlibutan. Yan ang magiging mukha ng katapatan ni Kristo sa sanlibutan. Ang kasal ay isang paglalarawan na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa iglesia. At ang iglesia ay nagpasakop kay Kristo. Pangalawa, ang pangangalun niya ay nagmumula sa puso. Basahin natin sa verse 28. Bumalik tayo sa ating text. Matthew chapter 5 verse 28. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala
Nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Mga kapatid, dito malinaw na inililipat ng Panginoong Hesukristo ang sentro ng usapin mula sa panlabas na gawa tungo sa panloob na pinagmumulan. Hindi niya inaalis ang pagbabawal sa aktwal na pangangalunya. Ipinagbawal ng Diyos, ipinagbabawal pa rin ng Diyos yan hanggang ngayon. Subalit pinalalim niya ang aplikasyon nito. Ang kasalanan ay nagsisimula sa puso. Nagsisimula sa intensyon ng tao, sa imahinasyon ng tao, at sa pagnanasa ng tao. Isa sa mga dahilan kung bakit napakahirap ng tao magsisi sapagkat hindi niya kinikilala na ang pagkakasala ay nagsisimula sa mga bagay na iniisip niya bago niya pagawin yung aktwal na pagkakasala. Intindihin natin na ang sexual na pagnanasa ay hindi likas na marumi. Inilagay ito ng Diyos sa ating pagkatao. Ito ay kaloob ng Diyos na inilagay niya sa tao. Kagaya ng pangangailangan sa pagkain at pag-inom at pamamahinga, ang sexual na pagnanasa ay galing sa Diyos. Subalit inilagay ito ng Diyos sa tipan ng pag-aasawa. Ang mga asawang lalaki at mga asawang babae ay may obligasyon sa kanilang mga asawa na isatisfy ang kanilang sexual na pangangailangan. Ayon yan sa 1 Corinthians chapter 7. Isang karunungan mababasa natin sa Kawikaan chapter 5. Kawikaan chapter 5 verse 18 hanggang 19. Pagpalain ang iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan, gaya ng maibiging usa at ng masayang usang babae, bigyan kang katiwasayan ng kanyang dibdib sa buong panahon, at laging malugod ka sa kanyang pag-ibig. Sapagkat bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae at yayakap sa sinapupunan ng hindi kilala? Ibig sabihin ng pagdanasa ay may banal na hangganan at konteksto kung ito'y gagawin sa kaparaanan ng Diyos. At isang malaking problema na minsan ang mga lalaki ay hindi na nagagandahan sa kanilang misis, pero nagagandahan sila sa mga content creator. Karaniwan ang mga babae hindi na namamatyohan sa kanilang mga mister, pero namamatyohan sa mga content creator. Kaya ang tanong ng Kawikaan, walang ibang magpapasaya sa iyo maliban ng asawa mo. Sa kanya ka magagalak. Bakit ka mag-e-enjoy sa nakikita mo lang sa screen? O bakit ka nag-e-enjoy sa nakikita mo lang tumatawid sa kalsada na hindi mo kilala? Tandaan natin ang pag-aasawa, hindi lang puro sexual na usapin. Ito'y usapin din ng espiritual, ng unawa, ng lubos na pagkakilala sa pagkatao ng isa't isa. Gayunpaman, kahit mabuti ang mga bagay na ito, ang makasalanang kalikasan ng tao ay may tendency na abusuhin ito. Bagamat mabuti ang gawa ng Diyos, pinasasama ito ng tao. Kagaya ng pagkain na hindi masama, subalit ang taong umaabuso sa pagkain ay matakaw. Ang pahinga ay hindi masama, subalit ang umaabuso sa pahinga ay tamad. Ganon din naman, itinadhana ng Diyos na ang pagnanasang sexual ay inilagay niya sa konteksto ng pag-aasawa. Ang problema, maraming gumagawa nito ng labas sa kautusan ng Diyos.
lumalagpas ang puso ng tao sa mga itinakdang hangganan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung bakit niya sinabi na ang pagnanasa ay nagmumula sa puso, kagaya ng tekstong binasa natin kaninang umaga sa Matthew chapter 15 verse 19 hanggang 20. Sinabi ng Panginoon, Matthew 15 verse 19 hanggang 20. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. And verse 20, ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Mapapansin natin mga kapatid, na ang pangangalunya at pakikiapid ay nasa parehong kategorya ng mga kasalanan nagpaparumi sa tao. Dito dinadala tayo sa isang dimensyon ng interpretasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Regardless kung ikaw ay kasal o hindi kasal, ang masamang pagnanasa ay nagpaparumi sa tao. At ano ang punto nito? Ang panlabas na akto ay bunga lamang na panloob na katiwalian. Bago ginawa ng tao ang hakbang, tumingin muna siya. Nagnasa muna siya. Nag-isip muna yan. Nagdesisyon muna siya. Bago niya ginawa ang akto ng pagkakasala. Ganito rin ang turo ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 19. Ang mga gawa ng laman, kabilang na ang sexual na immoralidad, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Magkakapareho lang ang kategorya. Hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Nasa isang kategorya lamang ang mga bagay na ito. At sa Hebrews chapter 13 verse 14, sinabi ng Panginoon na marangal ang pag-aasawa at ang mga mapakiapid at mga nangangalunya ay hahatulan ng Diyos. Kaya nga radikal ang punto ng Matthew 5 verse 28. Kahit ang ugnayan ay nasa puso pa lamang, wala pang ginawa ang tao. Hindi pa siya humakbang, hindi pa siya nagmensahe, hindi pa siya nagkomento sa Facebook, wala pa siyang ginagawa. Ang ugnayan ay nasa puso pa lamang. Kung ang layunin nito ay immoral, ito ay nasa ilalim na ng hatol ng Diyos. Hindi na kinakailangang umabot pa ito sa aktwal na akto upang maging kasalanan. At yan ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin palagi na ang makasalanang hangarin ay nauuwi sa parusa ng Diyos. Hindi nyo ba naaalala sa Genesis chapter 6 verse 5? Ang kasaysayan ng baha sa panahon ni Noe ay patunay na ang Diyos ay humahatol hindi lang sa gawa, kundi sa patuloy na kalagayan ng puso ng tao. Anong sabi doon? Dumating ang hatol sapagkat ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ang problema patungkol sa pagnanasa ay hindi lamang kilos. Ito ay disposisyon, ito ay kalagayan ng puso. Idagdagan pa natin. Pumunta tayo sa 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Basahin natin.
Ang mga bagay na ito'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama, na gaya naman nila na nagsipagnasa. Nihuwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila ayon sa mga nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Nihuwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nakiapid, at ang nabuwal sa isang araw ay 23,000. Nihuwag din naman nating tuksohin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Nihuwag din kayong mga bulong-bulungan, o sa ibang salin, huwag kayong magreklamo, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulong-bulungan na napahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nasusulat sa pagpapaalala sa atin. Pansinin natin mga kapatid, na tayo ay pinapaalahanang hindi dapat tayong nagnanasa sa masasamang bagay. Ang pakikiapid ay kaugnay ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung sumasamba tayo sa Diyos na banal, ay lagi nating siyasatin ang ating puso at maging matapat tayo sa mga pangakong binitawan natin sa harapan ng Diyos. Ang pakikiapid ay pagtukso sa Panginoon, lalo na kung nagsisimula ito sa pagnanasa na para bagang hindi nakikita ng Diyos ang puso natin, subalit tayo ay nangangatwiran sa harapan niya. Niwag din tayong magreklamo sa Diyos sa ating mga kalagayan. Hindi ibig sabihin na hirap na tayo sa laman natin at tinitiis natin ang pagiging single ay may karapatan tayong magnasa ng masama. Nagrereklamo ka sa kalagayan na pinahintulutan sa iyo ng Diyos ngayon. Hindi yan dahilan na dahil sa tayo ay matagal lang nagiging nag-iisa sa buhay, ay may karapatan na tayong magnasa sa mga bagay na pinagbabawal ng Diyos. Kaya nga sinasabi doon, mga kapatid, hindi dapat magnasa ang mga Kristiyano sa masasamang bagay. Ipinapakita nito na ang sexual na kasalanan ay hindi hiwalay na issue sa ating espiritual na kalagayan. Nang si Haring David ay nagkasala kay Bathsheba, at siya'y nagsisi sa Panginoon, hindi niya basta pinagsisihan yung kanyang immoral na kasalanan. Ang hiningi niya sa Panginoon ay bagong puso. Ang hiningi niya sa Panginoon ay kagalakan sa pagliligtas sa kanya ng Panginoon. Ang hiningi niya sa Panginoon ay isang tuwid na espiritu. Naunawaan ni David na nagkaroon siya ng masamang ugnayan kay Bathsheba sapagkat ang kagalakan niya ay wala na sa Panginoon. Sapagkat ang kanyang puso ay humihiwalay na sa Panginoon. Sa panahon ng siya'y araw-araw nakikipagdigmaan, araw-araw siyang nananalangin, subalit na ang kanyang mga kalaban ay kanyang napabagsak na at nasa kamay niya na palagi ang tagumpay, nalalayo na ang kanyang pakikisama sa Diyos. Kaya nga ang pangangalun niya ayon sa turo ng Panginoong Hesukristo ay hindi nagsisimula sa kama, kundi sa kalooban ng tao. Ang makalamang pagnanasa sa sinumang hindi pinahihintulutan ng Diyos ay kasalanan sapagkat nilalapastangan nito ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa.
At nagpapakita ito ng pusong hindi sumusuko sa paghahari ng Diyos. At kung isipin natin ang lahat ng ito, pasasalamatan natin ang kadakilaan ng kanyang biyaya. Kung ang ugat ay nasa puso, ang solusyon ay hindi simpleng pag-iwas sa pagkakataon. Anong gagawin mo? Pipikit mo mata mo? Paano ka makakapagtrabaho? Paano ka makakalakad? At kahit ipikit mo ang mata mo, maaamoy mo yan. Maririnig mo ang kanyang tinig. Para tayong mamumuhay sa kautusan. Magiging abnormal ang ating pamumuhay. Naalala ko, ang doktrina ng mga pari, hindi sila nag-aasawa para maging manatiling malinis ang kanilang pagkalalaki sa harapan ng Diyos. Kaya doon sa kumbento, sa sobrang paghiwalay nila sa mundo, ang ginawa nila lalaki sa lalaki ang kanilang relasyon. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay nasa puso. Kaya nga ang kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng panloob na kadalisayan na tanging ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at hindi lamang sa panlabas na disiplina. Sa makatuwid, hindi na dapat nating isipin na kailangan pa tayong mahuli bago nating sundin ang panawagan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, pangatlo, na ang mga ugat ng pagnanasa ay dapat putulin. Bumasa tayo sa verse 29 hanggang 30. Matthew chapter 5, verse 29 hanggang 30. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay magpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan. At huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Ginamit ng Panginoong Hesukristo ay matinding pananalita. Dukutin mo. Putulin mo. Upang idiin na anumang nagiging sanhi ng pagkakasala ay dapat alisin ng walang kompromiso. Ang masasamang hangarin ay nagiging katitisuran sa Kristiyano. At maliwanag sa doktrina ng Panginoong Hesukristo na dapat malaman natin saan nanggagaling ang mga tuksong ito na nagpapatisod sa atin. Bakit tayo nagkakaroon ng masamang hangarin? Dahil ba sa nakikita natin? Dahil ba sa mata natin? O dahil ba sa mga hinahawakan ng iyong kamay? Dahil ba sa kamay mo? Dahil ba yan sa mga pinapanood mo? Dahil ba yan sa ginagawa mo? Ano ang nag-i-influence sa tao na magkaroon ng masasamang hangarin? Dahil ba yan sa binabasa mo? Dahil ba yan sa pinagkakaabalahan mo? Diretsang sinasabi ng Panginoon na ang mga sanhi na masasamang pagnanasa ay dukitin, putulin at itapon. Sapagkat ang buhay na kontrolado ng kalibugan at masasamang hangarin ay paimpyernong buhay. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, mabuti pa na mawala ang mga bagay na yan at sa palagay mo nawalan ka. Nawalan ka ng saya sa daigdig na to. Kaysa naman ang iyong buong katawan dahil sa pamumuhay mo sa masamang pagnanasa, itatapon ka ng Diyos sa impyerno. Yan ang salita ng Panginoon. At tandaan natin, pag ang Panginoong Hesukristo ay bumanggit ng impyerno, ito ay literal na impyerno. Sa Mark chapter 9 verse 48,
Kanyang isinalarawan ng impyerno na dooy hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At tayo'y magtatanong, bakit ganito ang pronouncement ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit ang sexual na immoralidad ay magdadala ng tao sa impyerno? Bakit ang kabaklaan, ang pamumuhay sa kasalanan, bakit ang pornografiya ay magdadala ng tao sa impyerno? Sapagkat ayon sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, ang mga taong patay sa kasalanan ay inilalarawan sa banal na kasulatan ng mga taong nabubuhay sa mga kahalayan ng laman, na ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at katutubong mga anak ng kagalitan. Yan ang natural na kalagayan ng tao. Hiwalay sa Diyos, at kung wala ang katwiran ng Diyos na magiging batayan ng pamumuhay ng tao, gagawin niya ang sa palagay niyang mabuti para sa kanyang isip. Gagawin niya ang mabuti ayon sa kanyang pakiramdam. Hahabulin niya kung ano ang masarap, kahit mali. Ano ang nagpapainit ng pakiramdam kahit alam niya sa katwiran ng Diyos na hindi tama. Sabi rin ng banal na kasulatan, pag dineretso natin sa verse 4, ang kalagayang ito ay binabago ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Verse 4 and verse 5. Kapag ang tao ay pinanganak na muli, ayon sa pangako ng bagong tipan, siya ay pananahanan ng Espiritu ng Diyos. Bagamat ang mga likas na hilig ng katawan ay sumasakristyano pa rin, ang bagong kalikasan at ang presensya ng banal na Espiritu ay gumagawa upang siya ay patuloy na mabago mula sa mga dati niyang hangarin. Ang ating katawan ay may muscle memory sa ating mga dating pamumuhay. Na dumating sa ating buhay ang Ebanghelyo ni Kristo, nagsimula siya sa panloob. Para maunawaan natin ang mga bagay na itong, buksan natin sa Romans chapter 8, verse 11 hanggang 14. Romans chapter 8, verse 11 hanggang 14. Ngunit, kung ang Espiritu niyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, pero hindi sa laman para mabuhay tayo ayon sa laman. Ang pagkakautang natin sa Diyos na nagbigay buhay sa atin, hindi sa laman para sabihin nating may pananagutan pa tayo sa dati nating buhay. Bakit? Ano dapat ang ginagawa sa laman? Verse 13, sapagkat kung mabubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mabubuhay kayo. Nakikita natin dyan yung pakikipaglaban ng Kristiyano na nagsisimula sa kanyang panloob na hangarin. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Hindi lang tayo binabago ng Diyos sa pagsunod.
Pinabago tayo ng Diyos na tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na patayin natin ang ating masasamang pagnanasa. Hindi tayo basta tinuturuan ng Diyos na magsimba. Una sa lahat, ang Banal na Espiritu ang humuhubog sa ating puso na magmahal, magmalasakit, magnais na may kagalakan na makita natin ang mga kapatid natin. Hindi tayo basta tinuturuan ng Diyos na matuto tayong manalangin. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagnanasa na tumawag sa Ama. Na imbis na ubusin natin ang ating buhay kanunood sa ginagawa ng mga tao sa sanlibutan, nauubos ang oras natin sa pakikipag-usap sa Diyos. At pinapatay ng Banal na Espiritu ang pagtitiwala natin sa sarili natin. Kung kaya tayo'y nagiging madalanginin. Hindi lang tayo tinuturuan ng Diyos at pinapatnubayan bilang mga anak niya. Na kapag tayo lumakad sa sanlibutan, maganda ang ating imahe. Na tayo ay mabubuting tao, na marami tayong tinutulungan. Subalit ang ating mga puso naman ay buhay na buhay pa sa mga nakatagong masasamang pagnanasa. Pinapatay yan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya yan ang mensahe ng Panginoon sa Matthew chapter 5 na ang pinakaugat ng ating masasamang pagnanasa ay ang mababaw na pagkakilala natin kay Kristo. Naalala ko'y sinabi ng kanta, kay Kristo ka tumingin. Turn your eyes upon Jesus. Look full on His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ang mga taong may bisyo ay malulungkot na tao. Dumarating sa atin ang tukso kapag tayo ay nag-iisa at nai-stress tayo sa sanlibutan. Kung kaya't napaka-importante ng matibay na pag-ibig sa Diyos at matibay na pag-ibig sa mga kapatid at matibay na pag-ibig sa Kanyang salita. Kapag ang mga masasamang hangarin natin ay hindi natin natutunang isuko sa Panginoon, yan ang palaging magiging tukso natin. Lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Naalala niyo mga kapatid yung pangangaral ng Miyerkules. Na dumarating ang pagsubok, pinahihintulutan ng Diyos para dalisayin ang ating pananampalataya. Subalit kung titignan natin ito mula sa perspektibo ng ating laman, yan ay nagiging tukso sa atin. Habang pinahihintulutan ng Panginoon ng mga kahirapang magpapadalisay sa ating pananampalataya, ang mga masasamang hangaring ito ang magsisilbing tukso sa ating laman upang humanap ng panandaliang aliw. At ito'y nagiging pagkakasala sa atin. Tandaan natin ang sinulat ni Santiago sa James chapter 1 verse 14 hanggang 15. Ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung buo na ang puso ng tao sa pagkakasala, gaano kalaking puwersa pa ang kailangan mong gamitin para aktwal na gawin niya ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Kung ang puso ay talagang nakahilig na sa pagkakasala, kailangan niya pa bang ng malaking puwersa para sumuway sa Diyos? Hindi na. Sapagkat naroon na ang kanyang puso. Ituloy natin ang basa kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagkamalaki na
ay namumunga ng kamatayan. Bilang pangwakas na hamon, basahin natin ang Galatians chapter 5, verse 16. Galatians chapter 5, verse 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At ang mga hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim ng galit, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan at pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nasa kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, tayo'y magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nagbumungkahian sa isa't isa o ginagalit natin ang isa't isa o nagiging tukso tayo sa isa't isa na nag-iinggitan sa isa't isa. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ng kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Yung mga gawa ng laman sa chapter 5. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yung mga bunga ng Espiritu na sa chapter 5. Matapos natin basahin ang mga bagay nito, mga kapatid, malinaw na ang pakikitungo ng Kristiyano sa masasamang pagnanasa ay hindi dapat passive. Hindi ito basta passive na pag-iwas. Ito ay aktibong pakikidigma. Sinabi doon, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman, sapagkat ang laman ay laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman.
Kung paanong ang mga kasalanan ay nagpapahina ng ating espiritual na buhay, ganon din naman ang ating espiritual na buhay ay nagpapahina din ng mga tukso sa atin. Ito ay pakikipaglaban. Hindi natin pwedeng isisi sa sanlibutan ang kanilang tukso sa atin. Sa umpisa pa lang, alam natin ang buhay na sinusunod natin kay Kristo. Kailangan nating matuto na pumikit. Kailangan nating matutong ilagay ang kamay natin sa sarili natin. Kung maaari putulin, hindi natin pwedeng sisihin ang mga content creator na nagpo-post ng mga malalaswa. Dapat tayo magdesisyon na i-unfollow ang mga pages na yan. Sapagkat huwag nating isipin na maaari tayong lumakad sa Espiritu na yang mga bagay na yan ang humuhubog ng ating mga pag-iisip. At parehas din ito ng lahat ng bisyo. Maaring hindi lang sa sexual na immoralidad o hindi sa paghahanap natin ng chismis sa social media, sa pagiging addict natin, sa mga entertainment, parehas lang ang prinsipyo, mga kapatid. May tunay na labanan sa loob ng bawat mananampalataya at yan ay totoo. Ang Kristiyano ay hindi perpektong tao. Maaaring ang kahinaan natin ay taglay din ng taong walang Diyos. Pero ang pinagkaiba ng Kristiyano, tayo ay nakikipaglaban sa panloob. Hindi tayo nakikipaglaban sa paraan ng pagpapagwapo natin ng sarili natin, sa pagpo-project natin ang image na tayo ay family man, tayo ay matulungin. Pero sa totoo lang naman, hindi natin nilalabanan ang mga problema natin sa puso. Hindi ito maaaring isang tabi, mga kapatid, at lalong hindi natin ito maaaring ikompromiso. Ang pamumuhay Kristiyano ay hindi simpleng pagsunod sa panlabas na kautusan, kung hindi sa pagsuko sa pangunguna ng Espiritu. Di ba nabasa natin? Sa verse 18, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi ito ipinangaral sa atin, mga kapatid, upang sa ganun lagyan natin ng batas ang buhay natin. Maaring tinanggap natin sa gabing ito ang kautusan ni Kristo, pero tandaan natin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa pangunguna ng Espiritu Santo. Hindi sa pamumuhay sa kautusan. Sapagkat kagaya ng sa kautusan sa lupang ito, ang tao hanggat hindi nahuhuli, walang kaso. Ang tao hanggat may lusot, lulusot. At kung i-a-apply natin yan sa mga kautusan ng Diyos, wala tayong pinagkaiba sa mga Pariseo at mga mapagpaimbabaw. Mga kapatid, ang pangangaral sa atin ngayon ay pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Pinakita ni Pablo ang malinaw na paghahambing, ang mga gawa ng laman at bunga ng Espiritu na basa natin. Ang dalawang ito ay hindi maaaring magsama bilang magkapantay na kapangyarihan. Kagaya ng walang taong maglilingkod sa dalawang Panginoon, wala ring isang puno na dalawa ang bunga. Makikita natin ang masasamang bagay ay gawa ng laman. Pero ang mabubuting bagay mula sa Diyos ay bunga ng Espiritu. Ang kaya nating i-produce, kasalanan. Pero ang kabanalan ay galing lang sa Diyos, na siyang nananahan sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Hindi ito sa pamamagitan ng sariling lakas ng tao. Kahit anong pikit natin at alisin natin sa isip natin ang lahat ng mga kaisipan na gusto nating iwaksi, kung hindi ito mapapalitan ng pag-ibig, katuwaan sa Diyos, pananampalataya,
matotorete lang ang pag-iisip natin at marami pang nabaliw sa kanilang kababasa ng salita ng Diyos. Kaya maraming nagsasabi, nabaliw yan dahil nagpunta dyan sa simbahan. Hindi. Kung pag-iisipan mo araw-gabi kung bakit kahit pinipilit mo, hindi mo nagagawa, sa dulo, madidisappoint ka. Pero hindi ganon ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay pag-amin sa harapan ng Diyos. Panginoon, nakita mo ang puso ko. Nakita mo ang masasamang hangarin ng aking puso. At Panginoon, nakikita mo na minsan hindi na lang to masamang hangarin, ako'y humahakbang na papunta sa aktual na imoralidad. O Diyos, ang aking puso ay nalalayo sa iyo. Huwag nating kakalimutan na ang pagbabago natin ay hindi nagmumula sa disiplina lamang. Kung disiplina lang ang kailangan natin, kailangan mo lang ng therapist. Pero maliban ng tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Pero anong sinasabi sa kaharian ng Diyos at sa panganak ng muli? Ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ang sentro ng tagumpay laban sa laman ay hindi determinasyon. Ang determinasyon ay bunga lamang na tumingin ka sa krus ni Kristo. Na ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos at magdadala sa atin sa impyerno ay mga bagay na kinamatayan ni Kristo sa krus. Sapagkat ang mga nakay Kristo, verse 24, ay ipinako na ang laman, pati ang masasamang pita at magnanasa. Kilalanin natin sa harapan ng Diyos na hindi lang namatay si Kristo para sa ating mga kaluluwa, para sa ating mga kasalanan. Namatay din si Kristo para sa ating masasamang hilig. Namatay din si Kristo para sa imoralidad na nagpapatakbo ng buhay natin. Namatay din si Kristo para sa kamunduhan na gustong-gusto natin. Kaya ngayon, ipako natin yan sa krus araw-araw. Yan ang ibig sabihin at isa sa mga dimension ng paglimot sa sarili. Makakatagpo ka ng buhay sa Panginoon. Ang iyong panalo ay hamon sa iba. Kaya nga ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Chapter 5, verse 15 ng 2 Corinthians. O verse 14. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Sapagkat pinasya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayon ang lahat ay namatay. At siya ay namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya nga mula ngayon ay hindi na namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi namin nakikilala siyang gayon. Kaya't kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, at ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Verse 20, kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y ipinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan,
ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Pag-ibig kay Kristo, mga kapatid. Higit ba ang panandaliang pag-ibig sa sanlibutang ito sa pag-ibig ni Kristo? O napakaganda ng pagmamahal sa atin ng Panginoon? Nakatagpo ako ng iglesia. Nakatagpo ako ng mga kapatid. At nakatagpo ako ng misis. At darating ang panahon, makakatagpo rin ako ng mga anak. Yan ay pag-ibig ng Diyos. Isipin mo, bakit hahanap tayo ng pag-ibig na labas sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pumipilit sa atin. Sapagkat kung siya'y namatay, patay na rin tayo. Subalit siya'y muling nabuhay, bahala na siya sa mga buhay natin. Huwag nating pagnasaan, mga kapatid, ang mga bagay na hindi binibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang sa relasyon, pati sa material. Kaya lang nagiging pag-iimbot ang isang bagay kasi pinag-iimbutan mo yung mga bagay na hindi mo dapat pinag-iimbutan. Kaya pag-iimbot ang isang bagay kasi yung hindi mo dapat ginugusto mo. Hindi ba meron nakasulat sa batas na huwag mong pag-iimbutan ang asawa ng iyong kapwa? Sapagkat may nagmamay-ari na noon. Ganon din naman yung hindi mo pagmamay-ari, huwag mong pagnasaan. Bakit? Ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa atin na magpatuloy sapagkat sa pagpapatuloy na yan, makakatagpo tayo ng buhay kay Kristo. Kaya hindi lang tayo naligtas. Tayo rin ay biniyayaan ng Diyos na makapamuhay bilang ligtas. At habang ginagawa ko ang pangangaral na ito, simula ng Lunes, nung sinusulat ko ito, at fina-finalize ko ito kanina, lalo kong pinasasalamatan ang misis ko. Sabi ng Kawikaan, ang nakatagpo ng asawa ay nakatagpo ng lingap mula sa Panginoon. Kaya, sa mga single, totoong mahirap. 7 taon ako nagpastor ng single. At totoong mahirap at maraming tukso. Pero huwag nating ipagpapalit ang panawagan natin sa mga panandaliang sarap ng sanlibutang ito. Manalangin sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay matapat. Huwag nating ibatay ang pangangailangan natin sa buhay sa dikta ng sanlibutan. Ganun, mga kapatid, ang tagumpay laban sa pagnanasa ay hindi nakasentro sa sarili nating kakayanan. Lagi nating isipin ito, ako'y napako ng kasama ni Kristo. Gayunpamay, hindi akong nabubuhay. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ano ang puso ni Kristo para sa sanlibutan? Panawagan sa kaligtasan. Kapag nakikita mo yung mga malalaswang babae na halos maghubad na sa Facebook, imbis na malibugan ka, magnasa ka sa kaligtasan nila. Sapagkat mapapahamak sila sa impyerno sa kanilang pinaggagawa na para sa pera, yung kanilang dignidad ibinababa nila. Yan ang puso ni Kristo sa sanlibutan. Imbis na gayahin natin ang pamamaraan ng sanlibutan, maawa tayo sa kanila sapagkat yan ang puso ni Kristo. Kaya imbis na ubusin natin ang oras natin sa pagsali sa mga debate kung anong tama at mali, sa sanlibutang ito,
Ipanalangin natin na tawagin sila ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sapagkat hindi na parito si Kristo para hanapin ang mga matutuwid. At least na nakikita natin yung mga self-righteous sa Facebook, hindi mo na aaksayahin ang panahon mo na tawagin sila sapagkat sa palagay nila matuwid na sila. Nandun sa mga makasalanan. Nandun sa mga prostitute. Nandun sa mga babaeng Samaritana. Pero kung tayo magiging pangunahing parokyano, paano natin dadalhin ang masamang sanlibutang ito kay Kristo? Kaya sinabi ni Apostol Pablo at lagi nating ulit-ilitin, ako'y napako ng kasama ni Kristo. Kaya may hindi ako nabubuhay, si Kristo ang nabubuhay sa akin. Naway ang pag-iisip ni Kristo. Nung nakita niya yung babaeng makasalanan, ganun din ang maging pag-iisip natin. Nang dinala yung babaeng mangangalun niya sa paanan ng Panginoong Jesucristo, oo, hindi niya hinatulan. Pero lalong hindi niya in-encourage sa ginagawa. Hindi rin kita hahatulan. Sige, halika, sumama ka sa akin. Hindi ganon ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon ganito, hindi kita hahatulan, huwag ka nang umulit sa pagkakasala. At saka niya sinabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sino mang sumusunod sa akin na hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng buhay ng kaliwanagan, liwanag ng kabuhayan. Noong ang Panginoong Jesucristo umiyak sa kanyang paanan, yung babaeng kilalang makasalanan sa kanilang syudad, at sinabi ng Simon na Pariseo, kung talagang ang taong ito ay isang propeta, dapat alam niya na yung babaeng humihipo sa paa niya ay makasalanan. Nakita ng Panginoon sa babae yung pagsisisi. At sa huli kanyang sinabi, humayo kang mapayapa. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo ay nakisama sa mga makasalanan pero hindi siya nakiayon sa kanila at hindi siya na-impluwensyahan nila. Kaya wag din natin kakalimutan mga kapatid, sa huling bahagi ng binasa natin sa Galatians 6, na kung makikita natin ang mga kapatid natin ay nag-i-struggle sa mga kasalanang ipinangangaral ng Panginoon sa atin, kung sa palagay natin na tayo'y pinalakas sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, panumbalikin natin ang mga kapatid natin na nagkakamali. Pero lagi nating isaalang-alang, tayo rin maaari tayong matukso. Ang puso rin natin ay dapat lagi nating bantayan kung yan ba ay pinamumugaran na masasamang hangarin. Dito ay natutupad ang kasulatan, magdalahan tayo ng pasanin ng isa't isa at masunod natin ang kautusan ni Kristo. Salamat sa Panginoong Jesucristo na namatay at inilibing at muling nabuhay. At naniniwala ako na ang kanyang kapangyarihan sa kanyang muling pagkabuhay ay tiyak. Kaya't ang sino mang pinalaya ni Kristo ay magiging tunay na malaya. Magpatuloy tayo sa kanyang salita at malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin. Kahit pa sa mga bagay na hindi nakikita ng tao pero nakikita ng Diyos. Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sapagkat ikaw ay nakatingin hindi lamang sa aming panlabas na kasuotan o panlabas na gawain,
Tumitingin ka sa aming puso. Bagamat nakikilala namin, Panginoon, na ang aming puso ay hindi palaging perpekto sa harapan mo. Pinapasalamatan ka namin kung nagsasalita ka ng totoo sa amin. Sapagkat dahil sa ikaw ay mabuti, sinisita mo kami sapagkat gusto mo kaming mabago. Itinutuwid mo kami sapagkat maraming pagpapala ang inihahanda mo sa amin sa harap na dinidiskaril ng mga pagnanasa na dinidikta ng sanlibutan ito sa amin. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming mga puso. Ang puso ay mandaraya at makasalanan sa lahat ng bagay. At tanging ikaw lang ang nakakaalam nito. Saliksikin mo kami, Panginoon, araw-araw. At mula sa iyong pagsisiyasat, ipaalala mo na ang aming buhay ay hindi na sa amin. Kami ay ilaw ng sanlibutan ito, kagaya na si Jesucristo ay ilaw sa sanlibutan ito. May asin sa sanlibutan ito. Ang katapatan ng Diyos sa gitna ng sanlibutang masama, marumi at kasuklam-suklam. Oo, Panginoon, napakaraming tukso na nag-aalis ng aming kasiyahan sa aming pag-aakay ng kaluluwa at matapat na paglilingkod sa iyo, at hindi lang sa usapin ng sexual na pagnanasa. Sa pagpapatuloy namin sa Matthew chapter 5 hanggang 7 ay marami ka pang ihahayag sa amin. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Salamat sa mga patutuo ng kaligtasan na kami ay dating namuhay sa mga immoral na pamumuhay. Na kami lumakad sa mga maruming nakaraan. Subalit dahil sa iyong biyaya, nilagay mo kami sa paglilingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, sa tuwing kami po ay nagpapatotoo tungkol kay Kristo, ay aming luwalhatiin ang iyong kagandahang loob sa amin. Pakinggan mo, Panginoon, ang panalangin ng mga anak, mga pagsisisi, mga pagkilala sa iyong katwiran, mga paglapit. Sa patnubay ng banal na Espiritu, tawagin mo ang bawat isa sa amin sa isang tunay na pagsamba. Sapagkat maliban na gawan mo kami ng puso na iyong kinalulugdan, hindi kami magkakaroon ng puso na tapat sa iyo. Salamat sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin sa araw-araw, at siya ring nagtuturo sa amin na sa pamamagitan ng espada ng banal na Espiritu ang iyong salita ay patayin namin ang mga gawa ng laman araw-araw. Pinasalamatan ka na namin at papasalamatan ka pa rin namin sa iyong kabutihan. Patatagin mo ang mga pagsasama ng mag-aasawa, ang mga nagsasama sa iglesia, sa hindi maayos na pagsasama ay iyo pong tulungan para sa patotoo ng iyong biyaya. At makapagtayo nawa kami sa iglesyang ito ng mga pamilya na ang pundasyon ay salita ng Diyos. Hindi basta pagnanasa lang ng laman. Ang mga kapatid namin na nahihirapan sa kanilang sitwasyon ngayon ay i-comfort mo. Bigyan mo po ng malalim na pag-ibig kay Kristo. Hindi distraction ang kailangan ng mga anak mo, kung hindi pag-ibig sa Panginoon.
pag-ibig sa Panginoon. Sa iyo ang kapurihan at pagpapasalamat namin, sapagkat ikaw lang ang natatanging banal at makapangyarihan at marunong sa lahat. Alam mo ang aming mga kapalaran, alam mo ang aming kinabukasan. Nawa ang pag-ibig ni Kristo ay palaging magpumilit sa amin, tumulak sa amin, na palagi naming gawin ang tama, hindi lang sa labas, kundi sa aming mga puso. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.